Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Hi guys, it's me, Nomer. Andito na tayo sa ating part 5 serye ng pinakamatalinong hayop. Doon sa mga naunang video, nakilala nyo ang top 4 hanggang top 10 na mga nilalang na halos pareho sa talino ng 3 taong gulang na bata. Kaya naman sa pagpapatuloy ng ating countdown, may kilala nyo ang nakakuha ng pang top 3. Anong hayop yan? Ito at makikilala nyo. Ang ikatlo sa pinakamatalinong hayop ay marahil ang pinakanakakaaliw at nakamamanghang hayop na naninirahan sa karagatan. Ito ang mga dolphin o lumba-lumba sa wikang Filipino. Ang dagat ng Pilipinas ay tahanan ng samot-saring uri ng dolphin na talaga namang kaaaliwan mo pag naka-face-to-face mo. Yun nga lang, kailangan mo pang pumunta sa kalagitnaan ng karagatan para makakita ng dolphin. Dahil sa kakaunti pa lang ang Pilipino na nakakakita ng dolphin, hindi nakapagtataka na kaunti lang din ang nalalaman natin tungkol sa tinaguriang pinakamatalinong hayop sa dagat. Hindi lang yan, dahil ang mga dolphin ay mababait pa sa tao kaya pwede mo silang i-kiss. Pero wag mo nga lang silang sobrang hahalikan dahil baka may maisip na masamang gawin sa'yo ang dolphin. Hala, ba't ang bastos ng lumba-lumba? Ayon sa mga scientist, maaaring naging matalino ang mga dolphin dahil sa istruktura ng utak nito na nahahawig sa utak ng mga tao. Kung palakihan ng utak ang labanan, ang mga dolphin ang may ikalawang pinakamalaking utak sa lahat ng hayop sunod lang sa laki ng utak ng tao kung ang basihan ay ang body ratio. Ang malaking utak ng dolphin ay nakalaan para sa social complex, echolocation, navigation at komunikasyon. Pinakamalaking parte ng kanilang utak ay nakalaan para sa echolocation. Ang echolocation ay ang kakayahan ng dolphin na matunton kung nasaan ang kanilang pagkain gaya ng isda. At dahil din sa echolocation, nalalaman ng dolphin kung ano ang nasa harapan nila kahit na madilim ang paligid. Naglalabas ang dolphin ng tunog o sipol na kapag tumama sa anumang bagay, bumabalik ito sa dolphin sa paraan ng echo o alingawngaw. Natutukoy ng dolphin kung ang alingawngaw na yon ay nanggaling sa isda na pwede nilang kainin. Naririnig mo ba yung tunog na yon galing sa dolphin? Yun ang tunog ng echolocation. Kahit pumikit pa ang dolphin, nararamdaman nila at naririnig ang mga alingawngaw o echo kung saan ang lokasyon ng mga nagtatagong isda. Nalaman ng mga scientist ang tungkol sa echolocation noong sinubukan nilang takpan ang mata ng dolphin at ilagay ito sa loob ng maze. Kahit nakatakip ang kanilang mata, nahanap pa rin ito ang daan palabas ng maze. Sa tingin ko, ang komunikasyon ang pinakamahusay na talento ng mga dolphin. Nakapag-uusap ang mga dolphin gamit lang ang mga tunog, ungol, clicks at sipol na mga dolphin lang ang nakakaintindi. Akala mo kung ano-anong ingay lang ang ginagawa ng mga dolphin, ngunit may kahulugan pala ang mga tunog na ito para sa kanila. Yun nga lang, wala tayong interpreter para maintindihan kung ano ang gusto nilang sabihin. Basta ang sigurado, nag-uusap ang mga dolphin gamit ang kanilang boses. What are you doing? Are you so cute? Oh my goodness, you're the cutest! Pwede rin silang magsalita ng mama. Mama. Yeah. Ayon sa mga siyentipiko, ang mga dolphin ay may kanya-kanyang pangalan. Alam niya ng dolphin kung ano ang kanilang pangalan, depende sa tunog ng boses na tumatawag sa kanila. Sa madaling salita, ang mga dolphin ay parang tao na mayroong kanya-kanyang pangalan. Ang ganda sana kung pati tayong mga tao ay pwedeng makausap ang mga dolphin. Kung kaya ko lang sana silang kausapin, sasabihin ko kung pwede ba ako sumakay sa kanila para ipasyal ako sa dagat. Ang astig sana kung pwede kang sumakay sa dolphin, no? Ang mga dolphin ay social animals. Ibig sabihin ay magkakasama silang namumuhay at hindi ito sanay na nag-iisa. Pod nga pala ang tawag sa grupo o samahan ng mga dolphin na binubuo ng 2 hanggang 30 miyembro ng magkakamag-anak na dolphin.
Naobserbahan din ng mga dolphin na nag-aalaga sa kanilang may sakit na kapamilya. Patunay na hindi lang sila basta matalino, meron din silang malasakit sa kanilang kapwa. Sa tuwing merong bagong silang na dolphin, nagtutulungan ng bawat isa para alagaan ang pinakabatang miyembro ng pamilya. Inaabot ng 2 hanggang 3 taon ang pag-aalaga ng nanay sa kanyang anak at sa loob ng mga panahon na yon, kailangang ituro ng nanay sa kanyang anak kung paano mamuhay sa dagat at paano umiwas sa kalaban. Marahil ang pinakamahalagang itinuturo ng nanay sa kanyang anak ay kung paano humuli ng pagkain. Maraming diskarte ang mga matatandang dolphin para makakain ng isda. Isa sa madiskarteng paraan ng dolphin para makahuli ng isda ay ang mud ring fishing. Naobserbahan itong ginagawa ng mga dolphin sa bahagi ng Florida, USA. Naisipan itong gawin ng mga dolphin dahil napansin nila na madaling hulihin ang nagpapanik na isda na hindi alam kung saan pupunta. Ito ang tinuturo ng mga nanay sa kanilang anak kung paano humuli ng isda gamit ang ganitong estilo. Ito ang nanay at ito naman ang kanyang anak. Abala ang nanay na dolphin sa pagtuturo sa kanyang anak ng tamang diskarte kung paano makorner ang mga isda at ang anak naman ay nanunood lang sa kanyang nanay. Sa sobrang husay ng dolphin sa pangingisda, tumutulong na rin sila sa mga tao para makahuli. Dito sa dalampasigan ng Brazil, ang mga dolphin ay naging assistant na ng mga mangingisda, isang halimbawa ng tulungan sa pagitan ng tao at hayop. Narito sa bahaging ito ang mga dolphin at habang narito naman sa bahaging ito ang grupo ng mga isda. Nandito sa bahaging ito ang mga taong nangingisda. Ngayon, trabaho ng mga dolphin ang bugawin ang mga isda papunta sa mga nakapilang mangingisda, habang sila naman ay maghahagis ng lambat para hulihin ang isda na hinahatid sa kanila ng mga dolphin. Ang galing, no? Naisip ng mga dolphin na itulak ang mga isda papunta sa mga tao na parabang ang bait-bait ng mga dolphin para tulungan tayo. Dito mo makikita ang katalinuhan ng mga dolphin dahil kahit hindi natin sila nakakausap, alam nila na dapat nilang tulungan ng mga tao. Bilang gante, ang mga tao rito ay todo protekta sa lahi ng dolphin upang makapagpasalamat sa binigay nilang tulong. Ganyan ang mga dolphin, matulungin sa mga tao. Hanggang sa pag-akyat ng yate, tutulungan kanyang makaahon. Pero, bakit parang sumobra ata sa tulong yung dolphin sa puwet ni ate? Kahit noon pa man, may mga kwento-kwento ng dolphin na di umano ay tumutulong daw sa mga tao. Lalo na yung mga tao na kamuntikan ng malunod, ngunit milagroso na tinulungan daw ng mga dolphin. Dahil sa echolocation ng mga dolphin, nakikita nila ang loob ng katawan ng tao na parang x-ray. Siguro, alam ng dolphin kung ikaw ay nalulunod dahil nakikita nila ang tibok ng iyong puso. May mga istorya pa nga ng tao na lumubog ang kanilang bangka at nasa peligro sila na atakihin ng pating. Sabi ng mga nakaligtas sa aksidente, hindi raw sila inatake ng pating dahil inaway ng mga dolphin ng pating para lubayan ng mga tao. Ikaw ba, naniniwala ka ba sa mga kwento ng dolphin na tumutulong sa tao sa tuwing may nalulunod? Kung totoo man ang mga kwento, siguro ang mga dolphin ay ginawa ng Diyos para maging protektor ng mga tao sa karagatan. Ang isa pang pruweba sa katalinuhan ng dolphin ay nakikilala nito ang kanilang sarili sa harap ng salamin. Ang hayop na kayang kilalanin ng sarili sa refleksyon ay palatandaan ng metacognition. Kapag ang hayop kasi ay may metacognition, ibig sabihin ay naiisip nila ang kanilang sarili bilang individual at hindi lang basta isang hayop. Kung ang mga bata ay inaabot ng 2 taon bago nila makilala ang sarili sa harap ng salamin, ang mga dolphin naman ay kahit 7 buwan gulang pa lang ay nakikilala na agad ang sarili sa salamin. Hindi lang pala sila curious sa kanilang sarili. Curious din sila sa mga bagay na ngayon lang nila nakita. Gaya ng slinky na ito na aliw panuurin ng dolphin. Now, about 2 inches behind the eye is a tiny little dot. That's their ear. Dolphins can see and hear those.
Ito naman ang dalawang dolphin na manghang-mangha dahil ngayon lang sila nakakita ng fidget spinner. O di ba? Curious yarn? Maski sa ibang hayop, nagpapakita ng interes ang mga dolphin. Gaya ng mga dolphin na ito na nagkagulo nang unang beses nilang makakita ng squirrel. Ito naman ang dolphin na napiling makipaglaro sa aso. Ang pagiging mapaglaro ng mga dolphin ay palatandaan din sa kung gaano sila katalino. Gaya ng dolphin na ito na ginaya ang pagtumbling ng lalaking ito na para bang gusto niyang makipaglaro. Sabi nila, hindi marunong tumawa ang mga dolphin pero diyan ka nagkakamali. Mga bungis-ngis din pala ang mga dolphin. Meron din palang sikretong talento ang mga dolphin. Kaya nitong gumawa ng bula sa ilalim ng tubig. O di ba? Ang ganito kagandang bagay ay kaya lamang gawin ng matatalinong hayop. Sa ngayon, pansamantala muna nating puputulin ang countdown at hintayin nyo ang part 6 ng ating serye ng mga henyong hayop. Kaya dapat mag-subscribe ka sa Free Thinking Pinoy channel para makakuha ka ng notification pag na-upload ko na ang part 6. Tsaka, pag nag-subscribe ka, mapapanood mo ang iba pang animal video na tsak na kaaaliwan mo. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Richard Perlas. Hello rin kay Talia Obaldo. What's up kay Jarvis Aguilar, Mark Jabez at Mark Johan Inocentes, Asen Charles, Miriel Amari at Acel Amari, at kay Andre Jacob at sa Repelar family. Maraming salamat sa inyong panunod. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!